tanong natin, bakit kasi pribadong sektor ang nagbibigay ng ganong serbisyo, ng ganong utility? Sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., marami siyang mga binitawang pangako para sa paglaban sa korupsyon, pagpapababa ng singil sa mga bilihin at kuryente, at iba pang mga usaping pang-ekonomiya. Ngunit gaano nga ba ito katotoo? Naibsan nga ba ang paghihirap ng taong bayan sa nakaraang 4 na taon? Kasama natin ngayon sa Hot Takes si Rosby Guzman, ang Research Head ng Ibon Foundation, para himayin ang ikalimang State of the Nation address ni Bongbong Marcos. Magandang araw, Rosby. Magandang araw, Almira, at sa ating mga taga-subaybay. Para sa una na po nating tanong, so mula po sa inyong pagsubaybay sa naging State of the Nation address, ano ang inyong quick reaction sa ikalimang SONA ni Marcos? Ikalima na, no? Pang-4 na taon na, so parang laos na yung word na budol, no? Pero tingin natin, mababaw pa din. Walang laman no? Hollow and shallow talaga yung mga sinabi niya. At hindi yun yung inaasahan natin. No? We expected more, pero hindi niya na ginawa. Actually, sabi niyo po, we expected more. Pero actually, mahaba na yung ano niya, no? Yung kanyang speeches. Marami siyang mga naging pangako or direction, vision na inilatag pa rin para sa kanyang ikalimang SONA. So siguro po sisimulan natin sa paano niya rin sinimulan, sa usapin ng corruption. No? So ang bungad niya, walang pamilya, walang kaibigan, lahat mananagot. No? Yes. So sasampahan na ng kaso si Pinsang Martin Romualdez, meron daw pong 25 billion na ibalik na, no, nanakaw na mga yaman. Sa inyo pong tingin, ito bang mga pag-usad na ito ay sapat na para doon sa inaasam talaga nating pananagutan mula dito sa flood control anomaly? 25 billion ang nabawi na. May 1.3 trillion no, na budget para sa flood control projects noong 2022 hanggang 2025. Nagtayo pa siya no, ng isang portal, yung sumbong mo sa Pangulo. Ang naisumbong sa kanya ay 520 billion pesos. So, maliit na bahagi, no? Yung sinasabi niya na nabawi na yung 25 billion. More than 200 members of Congress, 3 lang dyan ang nakasuhan. Sa 7 senators na napangalanan, 2 lang dyan ang nakulong. Siyempre, hindi na rin pinanagot yung mismong presidente na nagpasa ng ganong corruption budget. So, 25 billion, ano yun? Diba? Tapos, ngayon mo lang huhuliin na obvious naman yung Speaker of the House, ang talagang #1 operator, at ikaw ang signatory. Ngayon lang, after a year. So, tingin ko yung mahiya naman kayo para sa kanila yun. So mula dito sa grandstanding sa korupsyon, mabilis na sumunod sa talumpati ni Ferdinand Marcos, yung kanya daw maagap na naging aksyon naman sa krisis pang-ekonomiya na naranasan natin buhat ng oil price shock netong nakaraang taon. So pinagmalaki niya yung uplift program na pinatupad nung panahon ng National Energy Emergency. So para sa inyo po, naging maagap ba talaga ang gobyernong Marcos sa pagtugon naman sa usapin ng kahirapan na naranasan din ng mamamayang Pilipino? Nung nilabas niya yung National Energy Emergency, no, na executive order, marami nang nagawa yung mga kapitbahay nating bansa. So, doon pa lang sa pag-anunsyo na, nasa emergency tayo, medyo delayed na siya. Pero nung tiningnan natin mismo, ano ba yung kalakip nun? Una, para sa ibon, no, meron kang 21 million talaga na bilang ng pamilya na mababang kita, vulnerable. Pag tiningnan natin si Uplift, siguro mga 2.1% lang ng bilang na yan ang makikinabang. Pero ang pinaka nakita natin, walang additional budget para dun sa National Energy Emergency. Para lang magkaroon ng idea yung ating mga taga-subaybay, ang ginawa ng ibang bansa, kinontrol nila ang presyo ng langis. Kinontrol nila o frozen ang presyo ng bilihin. Ganun ang may sense of urgency. Walang ganung ginawa ang ating pamahalaan. Tapos, dagdag pa doon, kapag tinignan natin kung
ano nga ba ang ginawa sa mga oil companies? Kasi sa ibang bansa, kinontrol pati yung oil companies eh. Sa atin, nung Marso lang, yung kataasan talaga ng pagtaas ng presyo ng langis, 47 billion ang tinatawag na windfall profits ng mga oil companies. Ibig sabihin, kumita sila sa mas mataas na presyo kahit nabili nila sa mas mababang presyo yung kanilang stock. May ginawa ba yung gobyerno? Malaki pa yung 47 billion doon sa uplift budget. Sabi niya rin sa kanyang talumpati, kaugnay na itong pagharap natin sa krisis, dalawang bagay, no, yung natutunan daw ng ating gobyerno. Isa dyan yung halaga ng pagkakaroon ng energy and food security sa loob ng ating bansa. Pero sa loob po ba ng 4 na taon na panunungkulan ng Marcos administration, meron ba talaga siyang makabuluhang nagawa para abutin itong energy and food security sa loob ng Pilipinas? So, dyan kami na, na gustong gumamit ng mga harsh words, no? Diyan kami nakakapalan eh. Kasi ang pamantayan mo, ang iyong patakaran, ay liberalization. So, ibig sabihin, sa energy, oil-dependent ka, imported oil-dependent. Sa food, anong ginawa mo? Liberalized yung pagkain, yung food imports. Hindi yan seguridad. Ang security ay pagtalaga na ikaw ay magsasarili, di ba, doon sa iyong paghahanap ng energy, magsasarili ka rin sa iyong pag-produce ng pagkain. Nagtataka kami, ngayon lang niya natutunan yung kahalagahan na yon. Natutunan niya kung kailan, ang dami nang nalaglag sa kahirapan at saka sa gutom. Sabi niyo walang security, even sa food, lalo sa food, no? Tama na naging liberalization yung, kumbaga, pinagpatuloy na track. Pero iba ito doon sa narinig natin eh. Dahil sa kanyang SONA, sa usapin ng pagkain, tila pinagmamalaki niya na umaabante, umuunlad yung sarili nating agrikultura. But with emphasis sa export-oriented crops natin, no? Asukal, mais, sabi nga pati enoki mushroom ay itatanim na natin, no? Sa inyo po bang pag-aaral, paano natin ipapaliwanag tong parang nag-iibang narrative eh, di ba, na ang sinasabi natin, liberalization, insecurity ang naganap. Pero sa kanya, security, paglago pa ng industriya. Kamusta ba talaga ang agriculture industry ng Pilipinas? Diretsahan sabihin ko, yung sinabi niya ay malaking kasinungalingan. Kasi kapag tiningnan natin in the last decade, sobrang dumausdos yung bahagi ng agrikultura sa ating ekonomiya. Nasa 7.9% na lang. Yan ang lowest in history. Tapos nitong nakaraan, Mayo, bago siya nagsona, nakita natin na halos 1 milyon na trabaho sa agrikultura ang nawala. At ang idinadahilan na lang ng ating mga economic managers ay weather, no? Nagkaroon ng lindol, bagyo, lahat na pumutok ang bulkan, etc. Pero hindi, pag tiningnan natin in a decade, lampasan pa natin ng isa pang dekada, ang agrikultura natin dumadaos-dos. Hindi natin kayang i-produce yung sarili nating pagkain. At tumataas yung ating import dependency ratio. Sa pagkain lang yan. Mula bawang sibuyas hanggang bigas ay napakalaki na ng bahagi ng ating kinakain ay imported. Ngayon, ang sinasabi niyang pag-unlad ay export orientation. Sa totoo lang, pag tinignan natin yung mga produktong prinopromote, halimbawa yung ube, halaya, di ba? Ano yan eh? Propaganda yan. Kasi pag tiningnan mo ang 2025 balance of trade sa agriculture, ito na po yung diferensya ng in-export mo at in-import mo na pagkain at agricultural products, negative tayo. Chronic naman tayong negative dyan eh. Pero tayo ang pinakamalaking trade deficit sa buong Southeast Asia. So saan ba tayo magbebenta? Ano bang sinasabi niyang export orientation? So Kaya yung negative pala tayo. Pag sinabi po nating trade deficit, mas marami tayong ine-export or ini-import. Yes, mas marami kang in-import. Halimbawa, kung usapan per crop lang, no? Sabihin natin, bigas, wala na tayong ine-export dyan. Pero ang laki ng in-import natin sa ilalim ni Bongbong Marcos para lang maipropaganda niya yung 20 pesos, di ba? Kinuripot niya yung magsasaka, tapos pinapasok niya rin yung imported na bigas. Secure ka ba kapag yung kakainin mo, yung susunod mong pagkain ay hinihintay mo sa
pantalan for shipment, yan na ang pinakabangkarote talaga na patakaran na pinasok natin. Moving on from food, ang isa pa na naging aray na aray talaga ang mamamayan ay usapin ng kuryente at langis, no? Dahil yan talaga nakita po natin itong unang hati ng taon, pataas talaga yung trend ng presyo ng singil sa mga produktong ito. Ngayon, sa kanyang naging State of the Nation, naging madiin po si Marcos sa direction ng renewable energy. At nakikita rin natin na nagiging usapan yan dahil nagiging mapaminsala no yung mga plants no ng mga renewable energies na nakikita nating itinatayo sa iba-ibang mga lugar at probinsya. So para po ba sa inyo itong diin sa renewable energy, amendment po sa EPIRA, pag-aalis ng system loss charge at VAT sa bill ng kuryente, lahat po ba ito talagang tutungo sa pagpapababa ng presyo ng kuryente, pagiging abot kamay ng utility? Sapat ba siya para gumaan ang bulsa ng taong bayan? Ganito kasi yung energy, natural monopoly yan. Okay. Ibig sabihin, hindi mo yan pwedeng boycottin kapag mataas ang presyo. Gagamitin mo yan. At ibig sabihin din, ang pamumuhunan na kailangan dyan, ay dapat isa lang ang magpro-provide niyan. Kasi yan ay isang malaking investment. In short, yung industriya na yan, dapat estado yan. Okay, so having said that, yung pag-alis niya ng system loss charge, for example, na sinabi niya sa SONA, 5% ng ating electric bill ay system loss charge lang. Ibig sabihin, nagbabayad tayo ng isang kuryente na hindi dineliver. Okay? Pero ang tanong natin, at sinasabi niya sa SONA, bakit kasi consumer ang nagbabayad ng isang bagay na hindi naman niya napakinabangan? Ganyan. Ang tanong natin, bakit kasi pribadong sektor ang nagbibigay ng ganong serbisyo, ng ganong utility? So I think sa kaibuturan, ang question natin, bakit kasi yung ating kuryente at enerhiya ay ibinigay na natin ng todo sa pribadong sektor na monopolyo. Natural monopoly, di pagiging private monopoly siya. Ngayon, itong administrasyon na ito, siya lang yung bukod tangi na nagpunta pa sa ibang bansa para i-anunsyo na 100% foreign ownership sa renewable energy projects ay accepted. So sa atin noon, okay ang renewable energy Ang mga komunidad, okay sa kanilang magsakripisyo Alam nila kung ano ang mas kapaki-pakinabang Pero kung ipapatong mo lang yan doon sa private monopoly, may problema tayo. Lalong sasabihin ng komunidad na hindi worth yung aming sakripisyo doon sa profit nyo. Ganun ang kwento ng system loss charge Sinalum mo, sinubsidize mo yung tubo ng private corporation, private electricity corporation, distribution utility, generation charge, generation company, transmission company. Yung consumer ang nagsasubsidize ng tubo niya. Yun ang prinsipyo ng EPIRA. So para sabihin mo lang, naaalisin lang natin yung system loss sa EPIRA, pero pananatilihin mo ang EPIRA, na bilang siya ang blanket na framework pati ng renewable energy, at ng nuclear energy mo, patong-patong lang yung pandarambong na mangyayari. So, talo-talo tayo. So with that po, sinasabi ba natin na ang EPIRA talaga sa totality niya, hindi lang amendment ang kailangan sa kanya? Oo, kasi alam mo, inaral din natin 2001 yan, Inaral natin yung iba pang bansa Wala talagang nangahas na ibigay niya lahat. Kasi para rin maintindihan natin, kung sa tatlong yugto, generation, stage, transmission, distribution. Kinagisnan na natin, ako sa sa edaran nating Meralco, kinagisnan ko na private sector yung distribution. Yung distribution, yes. Pero sa ibang probinsya, cooperative yan. So may public-private or may pagka-public yan. Pero hindi natin kinagisnan na yung generation hanggang transmission ay ibigay mo sa iilang kumpanya or oligarchs. Transmission, yan, strategic yan. Kapag yan na-control nung ating consortium, ito yung China Corporation,
C Group, Mm-mm. at saka yung Koyi Uto. Yan, tatlo lang yan. May hawak nung No. transmission. Ang naiisip lagi ay pagtubuan yung isang monopolyo na dapat Estado ang nagbibigay. Mm-mm. So, doon tayo natalo. Mm-mm. So, kung ganun po na tingin natin, sobrang band-aid nung solution na pinopropose ng administration, ano ba talaga yung kagyat na hakbang na dapat gawin ng government kung totoong gusto niyang pagaanin yung pasan-pasan ng mamamayan pagdating sa usapin ng utilities? Nabanggit mo na lahat na, pati Mm-mm. utilities, no? Pati mga infrastructure like Actually, transportation, transportation. mga pantalan, Mm-mm. airports. Ang unang hakbang dyan, yan ay mga bagay na hindi mo ipapaubaya na pagnegosyohan. I-reclaim mo siya. Okay. Bawiin mo siya, ibuhos mo ang pagbubuwis sa mayaman, Mm-mm. sa bilyonaryo, ibuhos, ibig sabihin, sa kanila ka kumuha ng Kumuha, malaking yes. buwis, at saka sa mga korporasyon, Mm-mm. para yun ay maging investment mo sa pamamahala Mm-mm. ng mga pampublikong serbisyo. Unang hakbang dyan is i-repeal mo yung mga patakaran na renivetize mo, Mm-mm. sa oil, dineregulate mo, wala kang kakontrol-control sa pagprepresyo. Wala talagang halos walang state power. Mm-mm. Walang matinong estado na titindig Mm-mm. para dun sa mamamayan. So, with that po, kasi pag-uusapan na natin yung utilities, no? Mm. Ngayon, in a broader sense pa, yung social protection, social services para sa taong Mhm. bayan. Nabanggit din to ni Marcos sa nakaraan niyang State of the Nation, no? Yung isa ko lang na napansin dito, talagang highly focus siya dito sa mga contributions sa SSS, GSIS, PhilHealth, Pag-ibig. Parang dito niya fina-funnel, no? Dito niya dinidirect yung taong bayan na i-maximize. Ano po ba ang ng mga social protection programs na ito? Nakakatulong po ba talaga siya? Or ito po ba talaga yung best way para sa taong bayan na makamit din natin yung mga serbisyong sosyal na dapat po nating nakukuha? Nagkakaroon yung gobyerno ng isang economic approach na ayuda-based. Yung social protection, maganda yan kung ang iyong ekonomiya ay productive. Ibig sabihin ng productive ay may trabaho, nakabubuhay na sweldo. Meron isang gobyerno na ipinagtatabi ka niya, no? Yun ang idea ng social protection. Dito baliktad. Wala kang trabaho, meron kang sweldong mababa or precarious, no? Hindi natin matansya kung kikita ka talaga. Tapos merong i-allocate sa'yo yung gobyerno, tatawagin niyang social protection, pero ayuda yon. So may dalawang kami lagi dyan approach Magkano ba? At makikita mo, it's not enough. Why isn't it enough? Wala siyang budget. Next question, so para ke? Para saan ba yan? Makikita mo, for patronage politics. Yan ay ibibigay lang niya sa discretion niya. Ganun ang uplift sa discretion niya yun para tumanaw ka sa kanya, di ba? Ng utang na loob. At ganun din sa maraming LGUs at maraming politiko. Kapag binibigyan na kita, hindi ka na masyadong magkwe-question, di ba, sa kawalan ng trabaho, sa kababaan ng sahod. So, nagiging pamamaraan din yung ayuda para ipagpatuloy ko yung mga patakarang neoliberal. Hindi yan development strategy. Kasi yun ang binapalabas niya Yun na ang kanyang development strategy. Hindi na yung pagharap sa mga structural nating problema sa ekonomiya.